Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Marami ho ang naging apektado dahil po sa halos buong araw ho sa pagbuhos ng ulan sa niho ng Habagat at ng Bagyong Goryo. Kahapon pa lamang po may ilan na hong mga syudad at probinsyang apektado ng tuloy-tuloy na pagulan at nagkansela na rin po sila ng pasok sa mga paaralan. At ayon po sa Pag-asa, hanggang weekend pa daw ho to. Mararanasan po natin yung walang patid na buhos ng ulan. Pero marami pa rin po ang naguguluhan kung sino at ano nga ba ang guidelines sa pagkansela ho ng pasok sa eskwela. Panuorin po natin to. Bumuhos ang ulan sa Metro Manila mula pa hapon ng Martes ng gabi dahil sa Bagyong Goryo. Napapalapit sa kalupaan ng bansa at nagpapalakas sa hanging habagat. Binayo na malakas pero pabugso-bugsong ulan ang Kamaynilaan na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang lugar. Wala mang storm signal dito sa National Capital Region o NCR. Marami namang mga lungsod ang nagkansela ng klase simula kahapon mula preschool hanggang senior high school. Katulad ng Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Patero, San Juan, Taguig at Valenzuela. Maging sa mga kalapit na probinsya, wala na rin pasok. Katulad ng Rizal, Cavite, Laguna, Bulacan, Zambales, Bataan at Pampanga. At bandang tanghali kanina, nag-abiso na rin ng pagkansela ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Kaya naman ang tanong ng ating mga ka-KP, ano nga ba ang basihan ng pagkansela ng klase kapag may ganitong problema? Ngayon, paring Erwin, isa ho sa mga lungsod na inabangan sa kanilang pong magiging anunsyo kanina kung may pasok o wala, yung pong lungsod po ng Quezon. Mukhang hindi daw ho yata nag-anunsyo. Kaya ngayon po, makakausap po natin sa linya ng telepono si Vice Mayor Joy Belmonte na siya yata hong ang taong bahay ngayon dahil wala ho si Mayor Bistek ngayon. Vice Mayor, good afternoon po. Si Alex Santos po, kasama ko po si Erwin Tulfo. Ay, magandang hapon, Alex. Magandang hapon, Erwin. Yes, Vice. Oo. Vice, nasa live tayo sa PTV4, Ma'am, ha? Opo. Ma'am, kanina ho, marami ho ang galito sa inyo. Kayo na ho mag-explain. Ano ba ho nangyari ho? Bakit hindi ho kayo nakapag-deklara ho kanina, Ma'am? Well, hindi po talaga tayo nagdeklara nung maaga sa pag-umagang pasok dahil meron po policy yung city na kailangan po ay tingnan natin yung mga iba't ibang advisories o weather forecast muna ng Pag-asa bago po gumawa ng desisyon o mag-anunsyo ng pagsuspende ng klase. Opo. So, dun sa pag-umaga, yung deadline po nun ay 4 a.m. So, ang pinanghawakan po ng city ay dalawang weather forecast, yung 1 a.m. weather forecast ng Pag-asa, tsaka yung 3:40 AM weather forecast. Pareho, ang kanilang binanggit ay light to moderate rain. No? So, yan lang ang nakasulat at walang warning. Opo. So, siyempre, hindi ako eksperto. So, ang pinap-interpret ko dito lagi yung ating pong Disaster Risk Reduction and Management Council leader, no? Si Mr. Marasigan. So, siya naman po ang nag-aabiso dahil siya ang technical expert. And, so, tingnan naman niya, when he was studying the different advisories, sabi niya sa akin, Vice, alam mo, wala tayong sapat na batayan para magkansela, batay dito sa advisories na ito. Tapos, actually, gising kami buong gabi, labas kami ng labas, tingnan yung panahon, hindi naman umuulan. So, binigyan ho ninyo ng discretion na lamang ho yung mga paaralan at yung mga magulang. Parang ganun po, Vice Mayor po, no? Parang sabi namin may pasok, pero nung nagsimula ng umulan, nagkaroon ng thunderstorms yata. Yes. Yung ang alam ko rin dun sa thunderstorm, nagulat din ang Pag-Asa. Kasi sabi ko, bakit wala sa advisory yung thunderstorm? Ulan, ganyan. Kasi daw yung thunderstorm, hindi naman na-predict.
kadalasan. Parang nalalaman na lang ba nila nandyan na. Yes. At saka cell lang siya, isolated, hindi na-aktado yung buong lungsod. Opo. So, kaya nung sinasabi ko, tinatatanong ko, nagtadialog sa MDRRM namin, ano ba, kailangan na bang magsuspende? Sabi naman, ayon naman dito sa pag-asa, isolated, saka mabilis lang to in 1 hour, sometimes less, mawawala na rin yung thunderstorm. At, yun. Vice Mayor, pero sabi ho ng ilan, bakit daw ho ninyo hindi daw ginaya yung ilang lungsod, maaga daw ho nag-anunsyo, tulad po ng lungsod ng Maynila, maaga daw ho nag-declare, pero bakit daw ang QC medyo nahuli daw ho? Kasi po yung mga ibang lungsod, parang ano sila, yung naggumaya, may isang magdedeklara, tapos may susunod na, no? Pero ang batayan nila, hindi malinaw. Kasi kung ang batayan nila, halimbawa ay yung forecast nung the night before, alam naman po natin na yung panahon o yung weather ay after 1 to 2 hours, minsan yung bulletin nung 2 hours before, hindi na po siya valid for the present kasi mabilis po magpalit. Kaya po yung proseso talaga na inaabiso ng Disaster Risk Reduction Council ay talagang yung pinakahuling forecast, yun po talaga ang magiging batayan ng pagsuspende. Okay. So, dun sa 4 o'clock po, nung umuulan, inisip rin namin, kasi pag sinuspende mo naman in between, like 9 o'clock, nasa school na yung mga bata, mas pagagalit yung mga magulang. Yes. Okay. Kaya yung next sabi ho, Vice Mayor, yes. Vice Mayor, sabi ho ng Pag-asa, hanggang weekend daw ho itong mga pag-ulan. Kayo po ba'y nakahanda po ba sa announcement tomorrow? Ito yung inaantabayanan po natin mga estudyante po dito sa QC. Oo, so ngayon, kung meron ng sapat na abiso galing sa Pag-asa na ganitong klase ang weather hanggang sa end of the week, talagang mas magiging, at meron silang recommendations din po sa local government units, then I think that's the best basis. Yung Pag-asa talaga COS, yung pinaka mahusay na patayan talaga, yung kanilang mga advisories. Okay, with that, Vice Mayor, thank you so much po sa paglilinaw para at least medyo gumaan-gaan na rin po yung galit ho ng ilan po natin mga kababayan sa inyo, ma'am. Thank you so much, ma'am. Bye-bye po. Thank you, ma'am. Doon sa mga ibang mga magulang, ako magulang din naman, Lex, ikaw magulang din naman. Intindihin mo minsan. Yung mga tao ho na yan, hindi naman po mga eksperto yan, local government, mayor, mga kung sino man, gobernador, paminsan-minsan gamitin na rin ho natin, isipan natin, yung mga siguro nagngaw-ngaw, yung mga anak nila sa eskwelahan, yung magagawa ho natin, di ho ba? If they're in school, then that's life, di ba? Magagawa, di pauwiin mo nila yung anak mo. Alam mo, marami akong alam na mga nagngaw-ngaw, hindi na naman nagko-commute yung mga anak nyo, tumahimik ka, pagsasapatusin yung mga bunganga ninyo. Hinatid pa rin yun ng mga kotse, may mga driver. Kaya ito yung mga number 1 ng mga reklamador. Yung mga gusto na siguro talagang ayaw mag-aral muna. Paluin ko sa ulo nila, gusto na siguro, baka gusto nila. Ito yung mga kaya na mag-Hong Kong, yung mga, sayang, nag-Hong Kong na lang sana tayo. Paluin ko pa mga ulo nyo, pag lukuhin yung lelo yung panot. Hindi yung mga hindi nagreklamo, Lex, yung mga naka-school bus, yun yung mga nag-commute. Pero yung mga reklamador kaninang umaga, sipahay kayo mga mukha ninyo, kayo yung mga mayayaman kayo, mga buang kayo, may mga driver kayo, yaya na magsundo ng anak nyo. Tumigil na kayo. Kilala ko kayo, mga buang. Anyway, at para bigyan tayo ng ulat sa magiging taya ng panahon, bukas, makakausap natin sa linya ng telepono si Rob Gile, weather forecaster ng Pag-asa. Rob, ano ang magiging lagay bukas? Magandang hapon po sa inyo at ngayon din sa ating mga taga-subaybay. Update po muna tayo dun sa binabantayan nating bagyo na si Goryo na kanina nga po ay tuluyan ng lumakas bilang isang severe tropical storm. Kanina pong alas 4 ng hapon, huli itong namataan layong 595 kilometers east ng Tugigaraw, Cagayan. Taglay na po nito ang malakas na hangin aabot sa 90 kilometers per hour malapit sa gitna at mga pagbugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos po ito ngayon sa direksyong northwest sa bilis na 13 kilometers per hour at bukas po ng hapon ay inaasahan natin itong nasa layong 400 kilometers east ng Basco, Batanes. Nagtaas po tayo ng tropical cyclone warning signal number 1 dito po sa Batanes. Iasahan po natin mga kababayan natin dyan ang mga pagulan at mga pagbugso ng hangin na aabot sa 30 to 60 kilometers per hour na maaaring maganap sa loob ng susunod na 36 na oras. Samantala, ito pong si Goryo ay patuloy na nagpapaibayo dito sa southwest monsoon o hanging habagat
na maaari pong magdala ng monsoon rains na maaaring maging katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas dito po sa Metro Manila at dito rin sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, gayon din dito po sa mga lalawigan ng Mindoro at Palawan. Samantala, mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan naman at mga pagkidlat pagulog ang mararanasan po sa nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din dito sa buong Kabisayaan. Para naman sa Mindanao, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit posible pa rin yung mga pulupulong mga pagulan at mga pagkidlat pagkulog. Agwat ng temperatura po sa Metro Manila sa susunod na 24 oras ay mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Samantalang araw ilulubog mamayang alas 6:27 ng hapon. Rob! Yes po. Rob, matanong lang. Okay, ayaw na natin. Baka may mga magulang na naman nagbabantay ngayon. Nag-aantay ng abiso. Ano ang magiging rekomendasyon ninyo sa mga lokal na pamahalaan? Magdeklara na walang pasok? Or dahil malakas ang ulan pa rin bukas umaga at baka posibilidad na magkabaha? Ano ang abiso ninyo? Abiso ninyo sa local government? Ang Pag-asa po kasi ay hindi po talaga yung siyang in charge sa suspension ng klase. Pero batay nga po sa forecast po natin, patuloy pa rin po makararanas ng katamtaman hanggang kuminsan ay malalakas na pagulan. Ito pong western section ng Luzon. So bahagi po nito yung Metro Manila. So inabisuhan po namin na nabisuhan po natin ating mga kababayan na patuloy pong magantabi sa mga abiso, lalo po pag nagpapalabas po ng mga thunderstorm advisory at heavy rainfall warning, lalo po pag biglang magkakaroon tayo ng mga malalakas na pagulan na nadedetect na. So malakas pa rin ang ulan bukas ng umaga, Rob? Posible po na maging malakas yung mga pagulan. Although yung mga nangyari ngayong araw, teka, tinamaan ng ulan. umuulan pa rin po. Alright. Okay, Rob. Maraming salamat po at magandang hapon. Si Rob Gili po ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sabi ko na, lagyan mo ng payong yung speaker dyan eh. Hindi mo nilagyan ng payong. Nababasa eh. Ayun. Pasabangan na lang bukas. Abang na lang bukas. Maaga pa. Ha? Yeah. At doon sa mga magulang naman ng mga reklamadore. Wala tayong magagawa. Diyos ko po naman. Ako magulang din. Yung anak ko inulan din. Wala tayong magagawa. Talagang ganun. Yung mga nagre-reklamo pa, yung mga may driver, mga mayayaman. Samantalang iba ng mga sinatid lang ng tricycle, nagko-commute, school bus, hindi nagreklamo. Kayo mga na-dekotse, driver, magsito mahimik nga kayo. Maganda lang kayo pag sasapatusin yung bunganga ninyo.